I'm looking habang may life. Sabi ko, gusto ko makapunta sa lugar na yon. No, only Muslims can go to Makkah. I want to become Muslim right now. Bismillah, pakilala po muna kay Doc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya kala mga kapatid, alhamdulillah. Doc, saan po kayo sa Pilipinas? Atimunan Quezon po. Quezon Province? Opo. Mashallah. Ilan taon na po kayo dito sa Saudi Arabia? 30 years. 30 years. Saan niyo po niyakap ang Islam? Dito po sa Riyadh. Doc, nung dumating po kayo sa Saudi Arabia, ilang taon niyo pong bago niyakap ang Islam? 10 years. 10 years. Opo, kasi 10 years ako sa Jeddah, hindi ako nag-Islam doon. So actually, founder ako ng isang charismatic sa Jeddah. Ano po yun? 1991. Life in the Spirit Seminar. Non-sectarian na lahat ng mga Christian. I one of the founder. Mashallah. Alhamdulillah, ginabayan po kanya Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon, Alhamdulillah. Ay daya minallah. Allah, mashallah. Actually, nagpalipat-lipat ako sa ng religion. Apo. I'm a searcher. Born again ako sa Pilipinas. Although I'm born as a Catholic. Sumama ako sa Baptist, Seventh-day Adventist, sumasama din ako. Pero pinamatagal ako sa Iglesia ni Cristo. Dati ako ng ministerial sa Iglesia ni Cristo. Palit ng religion kasi I'm reading the Bible. And sa Biblia mismo, sa Genesis, may nabasa tayo na isang aya o tinatawag nating talata na hinahanap ko at hindi nila mabigyan ng kasagutan. So, umalis din ako hanggang sa naging freelance lang ako as a Christian or as a follower of God. But wala akong bisyo. Hindi talaga ako Alhamdulillah. Kasi talagang hinahanap natin yung tamang daan, katotohanan. So, Doc, isalisay mo naman sa amin yung pagyakap mo sa Islam. Actually, nung nagbabasa ko ng Biblia, mayroon tayong sa Genesis nakasulat na isang istorya doon, sinabi ng Diyos kay Abram. Ang pangalan niya Abram, hindi pa Abraham. Abram pa? Abram. Si Abraham, ang pangalan niya dati Abram. Mashallah. Ngayon ko nalaman yung ano yun. So, sinabi ng Diyos sa kanya na magbangon ka at itayo mo ang batong panulukan. Build the cornerstone. So, tinanong ni Abraham, sino kausap ko? I am the Lord your God, sabi niya. And nung itayo niya ang batong panulukan, the cornerstone, God told him, your name will be called Abraham, the father of nations. That's why Abraham is the father of all nations. That's the history. And nung itayo ang batong panulukan, ang sabi niya, the whole generation should come to this place once in their life. Yun ang hinahanap ko. Nung tanongin ni Abraham, ano ang pangalan ng lugar nito? Sabi ng Diyos, Bakka. So I have a question for all those religions. Where is Bakka? Where is the holy place? Where is the cornerstone? Yun lang, na hindi nila masagot. So I quit all of them. Then I changed, I become a working student as a medical practitioner. I go to Jeddah for 10 years. Nobody told me about Islam. Although I heard about it. Nung dito na ako sa Riyadh, hidayah min Allah. So 1 month lang ako dito sa Riyadh. Sa clinic ko, I was working in Prince Salman Social Center, Marquis Malik Salman, for elderly people. Meron doon na magbibigay ng mga books, Islamic books, gano'n. Marami. About Ramadan, about Jesus, about ito ay aklat para sa iyo. Marami. So, it's okay. Hindi ako interested. One day, there's a small pamphlets, English. It's Hajj is the duty of Muslims. Mashallah. Hajj and Umrah. So when I open the book, in the first page, Hajj is the duty of Muslims once in his life. Yung words na once in his life, Umakma. remind me the one I read before in the Bible. Old Testament. So I continue. They said if you make Hajj, you have to make tawaf. And ang tawaf, bago ka mag-start, if you have a chance to hold the cornerstone, yun na, cornerstone. Sabi ko, you can touch. If not, just go to the green line and say Bismillah Allahu Akbar. But in my mind, the cornerstone. Then I said, what's this place? So yung doktor namin nang tinanong ko, si Abu Ahmad Abdul Salam, sabi ko, anong pangalan ng lugar na yun? Sabi niya, Bakka. So, Makkah. So it's not Bakka. But by the way, it's almost similar, the same sound. Sino nagtayo ng cornerstone? Sabi niya si Ibrahim. So hindi din si Abraham. Anong pangalan ni Ibrahim is Islamic name? Anong pangalan ni Ibrahim sa English? Nagtanong pa siya sa isang, sabi niya Abraham. Ayun na, nanginginig na ako. So palapit kasi. Hanggang yung tumatayo yung balahibo ko. Tapos, sino nagtayo? Si Abraham. Anong pangalan ng lugar? Sabi nila, ang pasyente ko nung si Sikshai Chankiti. Nagtitherapy ako sa alayar mo, sa tuhod niya. Sabi ko, hindi pa marunong mag-Arabic na. Sabi ko, Baba, hada Makkah. Bakka? Ilang tanong ko sa kanya. Hindi siya sinabing yes or no. Nagbasa siya ng ayah sa Suratul Imran. Ilal ladina bi Makkah wal mubarak. Yun lang. Tapos, ano po? Naupo na ako. This is the place I'm looking half of my life. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى
Sabi ko, gusto ko makapunta sa lugar na yon. No, only Muslims can go to Makkah. I want to become Muslim right now. Ngayon, Allah. Shower nila ako, tapos that's Salatul Duhur, sinamahan nila ako sa masjid ng Prince Salman Social Center. Doon ako nag-shahada sa... Allah. That's the change of my life. Alhamdulillah. Allahu Akbar. MashaAllah. I always remember when how I become Muslim. I cry. Because I'm searching this place half of my life. Where is the holy place that is mentioned in the Bible? Ikaw naalala si King David. Dinala niya ang lahat ng kanyang army, ang kanyang mga kasundaluhan. Dala na yung kabanti pa, yung ilawang ginto. Lahat. Pumunta sila sa nag-pilgrimage sila. Nasa Bible yan. At nung marating nila yung Maka, ang sabi nila, handa na akong mamatay. Nakarating na ako sa lugar ng ating ama. Unang panahon pa, talaga naglalakbay ang mga tao, makarating na sa Maka. Alam niyo po ba, Dok, nabanggit sa banal na Quran? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tafidu. Kumbaga, lumuluha ang kanilang mga mata kapag malaman nila yung katotohanan. Sino yung tinutukoy rito? Yung mga Nasara. Yung mga maalam sa pananampalatayang Kristyanismo kapag sila nag-Muslim sa Suratul Maida. Nabanggit po yan. Nabanggit yan. Bakit? Dahil yung mga Kristiyano po, sila yung malapit sa mga Muslim. Dahil sa paniniwala o kanilang mga doktrina. Yes. Ayan, katulad ng yung nabasa ninyo sa talata, mashallah, kumbaga kaalaman para sa akin, yung kahit sino naman, manginginig talaga kapag ito yung hinahanap mo, tapos yung kwento nyo sa ospital, talagang manginginig halos siguro. Kapag may paniniwala ang tao sa Diyos, malaman yung talata nito sa Quran, ito yung hinahanap niya, kumbaga parang may himatay sa katotohanan, di ba? Alhamdulillah. At Dok, ano po yung mga nagbago sa inyo? Marami. Mashallah. Yung pinakamalaki nagbago sa inyo. Sa bisyo, wala namang bisyo talaga. Kasi nga po, mangangaral kayo nung araw, relihiyoso. Yun lang. So yung pangangaral ko, why not do it in a Islamic way? Saka, ang pinakamalaking nagbago sa akin, dati selfish ako. Working student ako, talagang mahirap kami. Gusto kong makaipon para sa sarili ko. So, 12 ko yung magkakapatid. Nung mag-Muslim ako, ginawa ko lahat ng suporta sa aking parents, sa aking magulang. Nung pangarap ng nanay ko magkaroon ng bahay, kasi lagi nagigiba yung bahay namin. Ginawa ko yun. This is one of the way why I'm mother become Muslim. Muslim, Allahu Akbar. Mashallah. Sabi niya, Mashallah. nung pagpatay ko sa bahay, bakit mo ginagawa to? Sabi niya, I didn't say because I'm your son. I said because I'm Muslim. Mashallah. Yun. Alhamdulillah. Yung pagmamahal sa magulang, Kristiyano man o ating magulang, pero yung prayer ng isang magulang nakapagpabago ng kadar. Kasunod. Mashallah. Alhamdulillah. So, mashallah, talagang nakakantig ang kasaysayan ni Doc. The word Baka appears in the Bible in Psalms 84, 6 as well as the Holy Quran in verse 3, 96. Verily, the first house of worship appointed for mankind was that of Baka, Makkah, full of blessing, and a guidance for Al-Alamin, the mankind and jinns. 97. In it are manifest signs, for example, the Makkah place of Abraham, whosoever enters it, he attains security. And Hajj pilgrimage to Mecca, to the house Kaaba, is a duty that mankind owes to Allah, those who can afford the expenses, for one's conveyance, provision and residence, and whoever disbelieves, i.e. denies Hajj pilgrimage to Mecca, then he is a disbeliever of Allah, then Allah stands not in need of any of the Alamin, mankind and jinn. Ali Imran Quran chapter 3 Bible Psalms chapter 84 verse 6 Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. 6 As they pass through the valley of Baka, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools.